Up next on DWAD, The Truth Doctors on Air. Yo, sa panahon ng ingay at chismisere, isang boses lang ang malinaw. The Truth Doctors on Air. Balita'y sinasala, hindi basta inuulit. Sa dami ng kwento, facts lang ang pinipilit. Mabilis ang headline, pero kami mainggan. Bawat detalye sinusuri, nililinaw agad. Hindi hype, hindi fake, walang paandar. Katotohanan ng gamot, diretsong standard. Kung gusto mo ng linaw sa gitna ng gulo, dito ka makinig, kami ang resibo. The Truth on Air, balitang totoo, malinaw at fair. We uncover the truth behind the news. Walang bias, walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Bukas ng usapan, may paninindigan. Sa isyu mainit, sa balitang bago. Inaalam ang totoo, hindi chismis, hindi haka-haka lang to. Hold the Truth on Air, balitang totoo, malinaw at fair. We uncover the truth behind the news. Walang bias, walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Gusto na balita, may paninindigan. Makinig, makaalam, maging mulat at Truth on Air. We uncover the truth behind the news. Magandang hapon mga kababayan. Ito pong inyong lingkod, Dr. J, sa programang The Truth Doctors on Air. Ito lang po sa CBS DWD, 1098 kHz Sa panahon ng sa ating talapitan. At kasama natin, katandim natin yung poging-poging Dr. R. Magandang hapon, Dr. R. Magandang hapon, Dr. J. Magandang hapon po sa ating mga tagapakinig. Parang mas pogi ka ngayon, nakapula ka na naman. Kanina nakabold tayo. Kaya nagulat. Parang loyalist pula. Kaya ako nagsisend, ini-imagine ko na nasa tabing dagat ka, nasa malakas ang hangin at nasa lilim ka. Kasi sa sobrang init kanina, tagaktak yung pawis. Yung salamin ko, pasensya na, walang wiper eh. Hindi katulad na kay Madriaga na umiiyak siya. Sa salamin siya nagtutunan. Ayan, si Madriaga na siyang pangunahing witness sa impeachment case ni Ginang Sara Duterte. Si Madriaga na nawala na. Hindi ko na alam kung gagamitin pa nila si Madriaga, no? Dahil Parang napago na, parang nagkaroon yata ng glitch yung kanyang Madriaga series na wiper glasses with wiper. Hindi na pinadalo. Kaya nga, hindi ko lang alam kung magde-deliberate sila ngayong hapon ang Kongreso tungkol sa impeachment nitong ating Vice President Sara Duterte, ano? Pero alam mo, kahit ano pang gawin nila, glaring naman na fabricated lahat ng kanilang ebidensya. Lalong-lalo na yung galing AMLC at sinabi nga ng BPI na mali ang entry. At yun pa gagamitin nila. Gagamitin pa rin nila na yun ay pangunahing nilang ebidensya na mayroong katiwalian na nagawa itong ating Vice President. Pero sinabi ng Bank of the Philippine Islands na yung mga transactions na sa account ni Man Scarpio amounting to 2 billion, nagkaroon ng system bug o glitch o kung ano man tawag nila dyan, nagka-diferensya. At ang tunay na halaga lang ay 2 million. Kaya ito ginamit ng Kongreso ngayon. Ito yung nakasentro ang kanilang ebidensya laban po kay Sara Duterte na nagkamal daw ng bilyon-bilyon na pera na hindi alam kung saan nanggaling. Pero alam naman ninyo, ito ay fabricated lahat, mga kababayan. Ang isa sa pangunahin nila na witness itong si Trillanes. Ganon din yan, puros lang fabrication na ginagawa niyan. Wala namang sinasabing katotohanan itong dating senador Trillanes dahil napatunayan na sa maraming pagkakataon na ito ay pulos kasinungalingan ang sinasabi.
Yun na nga, Dr. J. Ito naman kasing si kung sino man yang may pangananyang script dyan sa Committee on Justice, no? Dapat yata hindi nasabihing justice yan, yung committee na yun. No? Hindi ko na lang alam, no? Pero siguro, Dr. J, ang kahinahinala doon, bakit hindi nila ni-reveal na may system bug? Ayun. Habang nagka-clarify sila na tinatawag nilang clarificatory na ito kung hearing ba yan o session. Mga katanungan. Ba't niredact nila? Niredact ba? Hindi ba nila ibinunyag na nag-advise ang BPI na mayroong system glitch, no? Na dating 2 billion, yung pala 2 million lang. Di ba? Tama. Ano yun? Bakit hindi nila nire-reveal, Dr. J? Anong tawag doon, no? Alam mo, ang kanilang polos optics kasi yan eh. Pag tinignan mo, polos propaganda laban kay Sara Duterte. Kasi kung i-reveal nila, mapapatunayan na nagsisinungaling sila. Kung i-correct nila ang kanilang unang napresenta doon sa Justice Committee, lalabas na nagsisinungaling at ang kredibilidad at saka yung nagagawin nilang impeachment na yan ay mayroong diferensya. Hindi tama, no? Kasi ang kanilang pinagbasihan ngayon yung 2 billion at mabuti naman naglabas itong Bank of the Philippine Islands ng clarification na sinasabi nila na hindi tama yung 2 billion pesos, kundi 2 million pesos lang. Ano ba, gusto mo malaman, Dr. J, kung ang nilabas ba ng BPI, no, ay timely, no? Kasi parang lately ko lang nabasa ito, no? Kailan pa ba natapos yung kanilang ginagawang mga sesyon dyan na Committee on Justice? Oo. Last week pa. Nung nakaraang linggo. Parang hindi ako nagkakamali, parang later na nagsabi ang BPI, di ba? No. Na meron ngang diferensya yung mga revelations doon sa ginawang pagpupulong ng Committee on Justice, kung tawag man dyan ay hearing na. Pero ang isang mong pinuntos, Dr. J, yung kay dating Senador Antonio Trillanes. Yung kay dating Senador Antonio Trillanes, Dr. J, ay alam mo dati pa naman yan, 2016 pa lang, nag-umpisa na niya. Binibira niya ng ang pamilya ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil napag-alaman nga natin kung ito'y totoo man, no? Na hindi daw ito pinagbigyan sa kanyang kagustuhan. Na parang gusto yata tumakbo na vice presidente niyan alongside si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Siguro sinabi na point lang ni Pangulong Rodrigo Duterte, ayoko sa iyo. Tama. Kasi akala niya siguro pag sumabit siya kay Digong Duterte at that time, baka manalo siya. Pero ako, kahit sabihin natin na sumabit pa siya, kilala na siya ng taong bayan, hindi naman pwede niyang ipagkaila ang kanyang tunay na pagkatao, nitong si Trillanes. Alam natin ito di ba, napanood ko nga ito, binibit-bit ito palabas ni, hindi ko lang matandaan kung sino yung colonel o general na binitbit sa hawak-hawak siya sa sinturon niya. Binitbit siya palabas sa Manila Pen Kasi nagkaroon sila kudita at nagrereklamo itong Manila Pen na kumain daw sila doon at hindi nagbayad. Yun ang sinasabi ng Manila Peninsula. Kumain lang sila doon at hindi nagbayad, o palay-palay pa order. So itong si Trillanes, mahaba ang record nito, na talagang maraming kabalbalan na nagawa, katulad nga nung maswerte siya, pinardon siya ni President Noynoy Aquino para gamitin laban kay Duterte. Yun naman ang purpose nun kung bakit siya napardon para lang magamit siya. At nagpapagamit itong si Trillanes
nagpapagamit ito kung sino ang nasa poder, kung sino ang nasa power. Yun naman ang style nito eh. Nakatulad nung panahon ni Noynoy, malapit siya sa kay Noynoy Aquino dahil nagagamit siya laban sa mga kalaban ni Noynoy Aquino. Ganon din naman ang sa panahon ngayon. Nagagamit din siya. Dahil nakikita naman, hindi ko maunawaan itong si Trillanes kung bakit ganon sukdulan ang kanyang galit dito sa pamilya Duterte. Ng panahon ng bago maghalala ng 2016, nagsusumamo siya sa kay Digong na isama siya sa ticket ni Digong bilang Vice President. Nang hindi pa siya pinagbigyan, naging kaaway niya na ngayon si Duterte. Yun naman ang kilala natin to mga kababayan. Hindi naman natin to may mga tao ngayon, may mga troll ito na sa social media na nagsasabi na si Trillanes daw ay posibleng maging presidente sa 2028. Nako po, hindi bumoto na tayo. Alongside ano niya? Sino yan? Sinong katandem niya? Hindi ko ba? Si Risa Parang Risa Ontiveros ba o Risa John Vic Remulla? O baka si John Vic o baka si Julita ang katandem niya. So, pero alam nyo, Ginoong Trillanes, wag na, kahit nga barangay kapitan siguro din sa Caloocan, di ka mananalo eh. Gusto mo pa magpresidente? Hindi ka, hindi ka, nako, sos, baka pagka nag-rally ka sa mga probinsya, langaw lang ang manonood sa rally mo. Wag na, maawa ka sa taong bayan. At maawa ka kasi gagastos lang, dadagdag ang pangalan mo doon sa baluta. Tapos wala namang, nako, hindi ka nga manalo-nalo na diyan sa Caloocan, mayor lang lalo pang magpresidente, ano sa tingin ako'y natatawa talaga. Alam mo, wala na tayong magagawa dyan kay dating Senador Antonio Trillanes. Hopefully, ang kanyang mga plano, hindi ko alam kung anong tatakbuhin niya, tatakbo na lang ng marathon niya si Senador Antonio Trillanes, Pero alam mo, mabalikan lang natin, yung mga tingin natin sa ating opinion irregular doon sa nangyaring mga pag-uusap diyan sa House Committee on Justice ang nakikita ko diyan masyado nilang hina-highlight yung sinasabi nila na parang 6 na bilyon na transaksyon ni Vice Presidente Sara Duterte. Pero alam mo, Dr. J, binilang nila yan magmula 2006. Magmula 2006, Dr. J. Paano mo bibilangin 2006 hanggang 2025? Di napakahaba niyan. Oo, di ba? Ito yung mga lumalabas na mga legitimate na transaksyon. Saka kung gusto mong ipa-impeach ang Vice Presidente, di dapat ang nilalabas mo kung kailan siya naging Vice Presidente. Yeah. Di ba? Parang very, yun lang, kami hindi abogado dito, pero parang very basic. Di ba? Ni-impeach mo ba siya bilang naging mayor ng Davao City? Hindi naman siya ngayong mayor ng Davao City, ang kanyang kapatid na si Mayor Baste. Yan ang mayor ngayon ng Davao City. Bakit ginagawa nila ay sinisensationalize nila ang 6 billion na mga transaksyon na nagsimula pa noong 2005, Dr. J. Yan ay, alam mo, propaganda yan Kasi pagka maliit lang ang amount na sasabihin nila, yan ay ano ba naman? Kung nagninegosyo naman yung mag-asawang yon, meron namang mga hanap buhay yan. Hindi naman yan ay politika lang ang kanilang hanap buhay. Meron silang law office. Mayroon silang, siguro may iba pang business yan. Pero yung kasi i-highlight lang nila yan, that is for propaganda na at ma-justify nila ang kanilang gagawin na impeachment. Pero alam mo mga kababayan o Dr. R, hindi ako naniniwala na ang mga kongresista bubo Na pag i-present mo yan, maniniwala sila.
they will vote for impeachment of Sara Duterte not because of the evidence. Hindi is dahil sa ebidensya, kundi maaaring ang dahilan duffel bag. Double bag. Double bag. Akala ko, Yes. akala ko yun lang, plastic bag lang o paper bag. Mas maraming laman ang duffel bag kaysa sa malita. Medyo malaki yan, Dr. J. Mas Yung malaki ginagamit ng military na duffel bag, nako, mas mahigit ang laman nun kaysa sa malita. O di kaya sako. Kasi nausong malita at wala nang mabibiling malita ngayon sa mga department store na ubos. Naubos na nila, ha? So ngayon, ang maaaring paglagyan yan, sako na lang o duffel bag. May hirap yata buhatin yung sako para mas mabigat pa sa bigat yan, Dr. J. No? Pero tama ka, ano, ang dami po kasing irregularity o hindi irregular dun sa kanilang mga pinalabas na mga testimonya, no, na related dun sa kanilang sinusulong na impeachment ni Vice President Sara Duterte. No? Napakarami pong irregularities diyan sa kanilang mga pinalabas na mga evidences, kung hindi umano, no? Ang dami-dami, Dr. J. Kung sa listahan pa lang natin, no? Isa na rin yung ano, no, yung mga ibang transactions yan, dapat supposedly private yan, no? Kaya nga nag-file ng kaso itong si si Attorney Mans Carpio, no, dahil na rin doon sa kanilang mga revelation diyan sa House Committee on Justice, no, Dr. J. Kaya lang, Dr. J, alam mo, ang pupuntuhin ko din, kung ganyan na nga ang pinagagawa ng kanilang yung mga congressman dyan sa House Committee on Justice, kung maipasa man ito na mailipat ito sa Senado, no? Abay, siguro naman, kitang-kita ng tao kung ite-televise yung hearing dyan at pag nag-convene as impeachment court yung Senado, pag ite-televise sila, abay, pag hindi nila pinuntusan itong mga kasinungalingan na ito, no, di umano, na mga kakaiba, no, katulad na lamang nung sinabi niya dating Senador Antonio Trillanes, nagdeposito daw doon sa bangko sa BDO doon sa SM Lanang diyan sa Davao, no? Mali ang date, no? Nagkamali yata ang datos ni dating Senador Antonio Trillanes kasi isipin mo, nagpo-construction pa pala, nagde-deposito na doon sa Bangko de Oro, no, sa BDO. Wala pa palang mall noong panahon na yun. Di ba, Dr. J? Kung ito tatalakayin, no, doon sa Senado, kaya naman ang ating mga senador kung paniwalaan itong mga di umano'y kasinungalingan ito. Tama ka, dahil kung ito'y itutuloy nila sa Senado, at makikita naman na inconsistent yung mga ebidensya. Yung mga maraming questionable ang ebidensya. And alam nyo, para bang pag pinadala nila sa Senado yan, parang ginagago nila ang mga senador. Kasi hindi tama hindi naman ayos yung mga ebidensya nila kasi ito optics ito . At ang habol naman ng mga kongresista diyan, hindi ko sinasabi na sila'y binayaran para pumirma sa impeachment ni Sara Duterte, ano. Pero ang taong bayan nagdududa kung sila tumanggap ng bayad. Kasi alam nyo, hindi naman kayo mga kongresista, hindi kayo mga bubo . Talagang matatalino din naman kayo. Hindi naman kayo halal ng taong bayan kung hindi kayo matalino . Nakapag-aral, may mga PhD kayo, doktor kayo, may mga abogado, may mga businessmen na mahusay, ano. Pero wag kayo magiging bobo na ito'y pirmahan ninyo at dadalhin ninyo sa Senado. At kung susuriin sa Senado ang mga ebidensya na ipinasa ninyo at nagkaroon po ng inconsistencies,
questionable ang ebidensya, ano ang refleksyon sa Congress? Hindi ko sinasabi, Dr. R, na sila'y binayaran, pero ano ang refleksyon sa Congress? Na ang Congress ba, majority, lalo na yung pumirma na yan, ay mga kulang sa mental capacity, sa pag-iisip. Mga kongresista, sinasabi ko nga, matatalino kayo eh. Dahil andyan kayo sa Senado, pumapasa. Kung yan ay pipirmahan nyo na hindi naman nyo sinuri at basta na lang pikit mata kayong pumirma, it is a reflection of what we have, mga representatives natin sa Congress. Hindi lahat, Pero yung pipirma dyan, sa impeachment ni Sara Duterte, at lalong-lalo na yung mga iba dyan na nagda-justify, nako, mahirap sabihin na mga bubo kayo, pero ayoko sabihin na bubo kayo eh. Ano sabi ni Gadon? Ni Atty. Gadon. Bubo. Hindi. Ayoko sabihin na bubo kayo. Kundi kulang lang kayo sa pag-uunawa. Yun ang sasabihin ko sa inyo. Alam mo, Dr. J, no, yan yung sinasabi mo yan. Alam mo, kahiya-hiya rin naman, no, kung dumating ito sa Senado. At ito'y sakyan lang din labas na basta. Di ba? Oo. Hindi pwede. Kasi alam niyo po, mismong taong bayan na po ang nakakadiscover sa mga inconsistency diyan sa mga revelation diyan sa Congress. Oo, napakarami pong inconsistency. Sa amin nga lang po ni Dr. Jan, listahan namin 7 o 8, no? 7 o 8, no? Napaka magdududa ho ang taong bayan kung ito ho ay basta lamang sasakyan na ng Senado. Kung ito yung mag-commit sa impeachment court. Pero Dr. J, mapunta naman tayo sa Senado. No? Alam mo naman, siyempre, ang ating presidente ng Senate President ngayon ay si Senator Vicente Soto III. Okay. Ayan. Ang akin lang kasi, no, akin lamang itong na pumasok lamang ito sa isip ko. Alam mo, itong si Senator Tito Soto, may mga ilang pronouncement na sinasabi niya, pag pinasa sa kanila yung impeachment, ikukonvene niya kaagad ang Senado bilang impeachment court. Ilang pronouncement na ang nabanggit na Senator Tito Soto tungkol dito. Kaya lang, napag-isip ako, Dr. Tek. Kung sakasakali pa, alam niyo, wala naman ho kaming pakialam kung gusto niyo ipa-impeach si Vice President Sara Duterte. Ang sa amin lamang po, ang sa amin lamang po dito sa Truth Doctor, ano ho ba ang katotohanan? Totoo ho ba na dapat ang hubang mga pinagsasabi dyan sa House Committee on Justice ay totoo ho ba? Diba ho? Kung hindi naman ho totoo, dapat hindi na maituloy itong impeachment case na ito laban kay Vice President Sara Duterte. Ang problema, Dr. J, napag-isip ko lang. Kasi pag na-impeach naman si Vice President Sara Duterte, no, kung makachamba sila, kahit na sangkatutak na inconsistent ang mga ebidensya nila, di ba iaakit dito si Senate President Tito Soto bilang Vice President? Di ba? Yun na nga yung conflict of interest na tinatawag. Na siguro, ang maganda dyan, mag-give way siya, iba ang magpe-preside. Pero kung ang alam ko, ang magpe-preside niyan, baka yung Chief Justice of the Supreme Court. Katulad ng impeachment hearing na ginawa laban kay Justice Corona, kay Chief Justice Corona. Parang ang nag-preside noon isa sa mga justices of the Supreme Court. Kasi para mapanatili ang magandang quorum at yung tama na procedure. Kasi hearing yan eh. Kung hindi ka abogado, wala kang alam, wala kang karanasan pagdating sa court procedures. Kaya ito siguro it's either case. Siguro mas maganda kung magkaroon ng kudita sa Senado, Dr. Ari.
para mapalitan yung si Kuya na yan eh. Itong si Si Tito Soto. si President. Oo, alam mo sa totoo lang, Dr. J, no. Ilang araw na rin nating didiskusyonan. At alam niyo ho, sa likod ho ng programa namin, sa likod ng camera, sa likod ho ng aming Lunes, Miyerkules at Biyernes sa programa, ay nagtatala rin ho kami ni Dr. J tungkol dito. Ngunit, ang amin hong konklusyon ay dapat po siguro ay isang abogado ang nakaupo bilang Senate President, lalong-lalo na po na napakabigat, no, Dr. J, na napakabigat ng tatahakin ng upper house dahil ito ay magko-convene bilang impeachment court, at ang pinapa-impeach sila ay ang more than 30 million, no, na voted, no, na votes ng elected vice president, no, ng bansa, no, na si Ginang Sara Duterte, Dr. J. Alam mo, ang aking kasing nakikita, no, katulad na lamang ni dating Senate President Chis Escudero, or sabihin na natin na kungyari ito si Senator Alan Peter Cayetano. Ito yung mga abogado, di ba? Mayroon, ang background nila is legal. Ito namang si Senator Vicente Soto III. Ang background nito, Dr. J, is entertainment, di ba? Entertainment talaga. Ano po tayo, diretsuhan lang po na kwentuhan. Totoo naman po na inakilala natin ito si Senator Tito Soto dahil siya po ay artista. At napakagaling talaga nitong artista, Dr. J. Napakagaling na artista. Actually, sa Tito Vic and Joey, siya talaga ang parang lumalabas na leader ng grupong ito. Pero napakagaling na artista nito. Kaya lamang po, ang aming pong pinupuntos dito ay napakabigat po na trabaho na maging parang ikaw ay unong maestrado ng impeachment court ng Senado, no? Pag ito'y nag-convene, abay, mas gugustuhin ho namin, kami ho dito sa Truth Doctors, at siguraduhin ho namin, ito rin ho'y ginugusto ng malaking porsyento ng taong bayan, na dapat abogado ang nakaupo dyan at hindi po entertainer. Tama, kasi pagka nakita ko si Tito Soto, talagang paulit-ulit ko sinasabi, hindi ko makakalimutan yung Tito Escalera. Yun ang naalala ko kaagad yung school bukol kaagad na alala ko eh. So ito yung usapang matino na ito at usapang seryoso, ano. Na itong sigurado na ma-impeach si Sara sa Congress. Dahil sabi ko nga, 137 ang nabayaran. Hindi ko nabayaran. Hindi ho. Maaring may sinanggap na duffel bag. 137. So tiyak na yan ay forthwith, sabi nila forthwith, ay aakyat na sa Senado yan. Now, ang Senado nagpagawa na ng robes ng kanilang tuga para mga senador, para magmukha naman silang kunwari mga justices. Kasi they will be convening as a court to try now. Now, depende yan kung ano ang appreciation nila doon sa ipapadala na impeachment ng Kongreso sa kanila. Maaring asahan natin within this week, ipapadala nila yan dahil naaprubahan na sa plenaryo ang impeachment. At yan ay ipapadala ngayon forthwith. Sinasabi na madalas ating narinig yung forthwith sa Senado na yan. Ngayon, ang Senado bubusisiin yan. At kung ang ebidensya niyan ay hindi tugma at kulang-kulang at hindi ho substantive, bahala na ang Senado. Pero yun ang sasabihin natin ngayon na ang Senado, iba ang mga tao dyan. Sasabihin ko ngayon na yan ay may mga prinsipyo. Ang tawagan dyan,
may kanya-kanyang sariling Republic of the Philippines yan ang mga senador. So hindi ko lang alam kung ma-influensyahan yan sa pera. Hindi ko alam kung ma-influensyahan yan ng nakaupo na kapangyarihan. Makikita natin yan. Pero maraming mga lawyers dyan nakikwestiyonin ngayon ang ebidensya na ipapadala nitong Kongreso, Dr. Ar. Ayan nga. Dr. J, bago tayo magpatuloy, mag-station break muna tayo. Okay. Broadcasting from Mega Manila and streaming on the World Wide Web. We are Crusaders Broadcasting System, DWAD. 1098 AM. Now Radio. Ang oras alas 2:30 ng hapon, Lunes ng hapon, na mainit na hapon. At nakikinig kayo sa programa ng The Truth Doctors on Air dito lang po sa CBS-DWAD. 1098 kHz sa inyong mga talapitan. At kasama natin ang pogi Dr. R. Dr. R. Dr. J, no, para lang mabigyan uli natin ng emphasis, no. Ang sa amin po ito sa Doctors on Air, ang paniwala po namin, ang pinaka-glaring na issue dito, no. Kung sakali po na maitulak itong impeachment case ni Vice President Sara Duterte, no, sa Senado at ang mag-convene ang Senado bilang impeachment court, ang pinaka-glaring na issue dito, Dr. J, is si Senator Tito Soto, no. Oo, tama. Lacks the very qualification Wala talaga. needed to preside over a legal proceeding po ito, no? Oo. Hindi po katulad nitong sila Chis Escudero at ni maaring si Senator Alan Peter Cayetano. Diba? Ito yung mga seasoned na abogado Dr. J. Mga seasoned lawyers to. Diba? Alam natin ang background nila talaga ay nasa legal, no? Nasa legal sila, mga abogado ito. While naman itong si Senator Tito Soto, napakagaling rin naman talaga na senador dahil ito'y seasoned senator na rin naman, di ba? Kaya lamang ang background niya ay nasa entertainment, di ba, Dr. J? So, di ba, ang tanong ko, no, ang tanong ko sa taong bayan, ang tanong ko sa mga nakikinig sa atin, tayo ho ba ay handang magtiwala sa isang tao na walang legal training, no, para i-navigate po itong very complex, no, na constitutional, parang constitutional waters sa isang impeachment proceeding. Ito ay napakabigat na trabaho nito, Dr. J, no? Kaya kung ako kung wala man siguro mangyaring pagpapalit ng liderato diyan sa Senado, makakabuti siguro na with gracefulness itong si Senator Tito Soto, alam niya man niya na hindi siya talagang abogado at napakabigat ito. Dapat marami kang alam sa konstitusyon, no? Hindi lang basta-basta ito na pwedeng yung researcher mo. Alam mo, syempre, pag nag-session yan, pag nag-hearing na yan, dapat mabilis. Hindi pwedeng tanungin mo yung researcher mo, ano bang article ito? Ano bang article ito? Hindi pwede yun. Itong mga abogadong ito, seasoned lawyers ito. Diba, Dr. Nick? Seasoned lawyers. Kasi katulad yan, yung kailangan na hahawak yan, yung may karanasan sa litigation. At isang abogado diyan na may karanasan sa litigation ay itong si Marcoleta. Kasi marami klase abogado Merong mga abogado na sila ay mga corporate lawyer. Sanay sila sa business. No? Pero iba ang yung litigation. I don't think kahit na si Iko Pangilinan kung ang experience yan sa litigation. Pero itong si Marcoleta, litigation ito I don't know kung si Cayetano ganun din at saka si Chis Escudero. Dahil sa haba ng panahon na sila involved sa politika. Pero alam mo, tama yung sinasabi mo na dapat ang umawak yan na abogado. That's why, ang maaring mag-preside dyan, katulad isang justice sa Supreme Court at hindi maaari din siguro yung Chief Justice of the Supreme Court ang mag-preside dyan. Kasi para maayos ang hearing. Kasi kailangan may kaayusan. Hindi pwede yung bara-bara ang hearing dyan, Dr. R.
Alam mo, sa totoo lang, Dr. Jake, tama yung sinasabi mo kasi tainted na yung dalawang yung upper house at lower house. No? So, parang maganda rin naman na opsyon na isang justice na Supreme Court, di ba? Ang manguna dyan. Tama. Dapat justice of the Supreme Court kasi hindi biro itong ang gagawin nila na proseso eh. Tandaan natin na si Vice President Sara Duterte, inihalal ito ng 32 million Filipinos. At kaya siya kinakasuhan ng impeachment case. Dahil natatakot sila, ito yung hayagan na nating sasabihin, natatakot kayo kay Sara Duterte na pagdating sa 2028, lahat ng tiwali, lahat ng kasama diyan sa flood control scam at iba pang mga scam, sa pagnanakaw sa kaban ng taong bayan, kayo po ay mapaparusahan. Kayo ay makakasuhan. Yun ang dahilan eh. Wala naman akong nakikita ibang dahilan, Dr. R, kung bakit kailangan tanggalin mo si Sara Duterte. Kasi kung ito siguro mahina ang mga survey ng ulila, hindi nila ito i-impeach eh. Yun na nga yun. Tama yung sinasabi mo, Dr. J. Kaya lang, sa isang anggulo, no? Kung sabi nga natin, lagi natin sinasabi, kahit ngayong araw na to, yung mga nakalipas nating programa, ilang buwan na rin tayo nagpo-programa ngayon, Dr. J, no? Kung di ako nagkakamali, 3 buwan na tayong bumalik dito sa mainstream media. At sinasabi natin, kung ngayon mangyayari ang eleksyon, tsugi lahat, tegi lahat ng kalaban ni Vice President. No? Dali lang, may breaking news eh. Itong si Basti may sinabi, yung bata dyan sa Congress na parang kamukha nung isang singer, hindi pa nga siguro yan tinutubuan ng buhok sa ilalim. Talaga naman itong si Basti. Yung sinasabi, di pa tinutubuan ng buhok sa ilalim. Ayun ang isang bata. So, alam nyo, tama yan. I-impeach nyo si Sara Duterte para ito si Basti makatakbong maging Pangulo ng Pilipinas. At mas matindi ito. Para mas matindi ito. Imaginein mo, Dr. J, no, kung matsambahan nila itong si Vice President Sara Duterte, no, lalo na pag ito'y lumusod sa Senado, nakahiya-hiya po kayo mga senador na kahit po sa katutak na kung ebidensya na mukhang alanganin na nga po ay inyo pong i-admit na katanggap-tanggap. Diba, ito si Papa-impeach nyo si Vice President Sara Duterte, medyo naman ho talaga glaring ang inconsistency sa mga ebidensya. Diba, Dr. J? Sinisigurado ko sa iyo, Dr. J, akin na ito nakakinita-kinita. No? Pag si Mayor Baste ang mag-file bilang Pangulo sa darating na eleksyon sa 2028. Tapos, imaginein mo, ang kanyang campaign manager, si Vice President Sara Duterte. Oh, Nako, parang mas malaking trouble yata ito para dun sa mga takot na maging Pangulo, si Vice President Sara Duterte, Dr. Nick. talaga kasi hindi naman dahil sa personality lang eh. Kasi ang taong bayan sa ngayon, naghahanap ng leader na hahabol sa lahat ng kawatan. Sa lahat ng involved yan sa flood control scam na yan. Hindi personalities eh. Nagkataon lang na andyan si Sara Duterte. Nagkataon lang at siya'y nangunguna sa lahat ng survey. Pero kung ang taong bayan naghahanap para maparusahan itong mga gumawa ng katiwalian, at itong si Basti Duterte ay maaring tumakbo sa 2028 at makonbinsi siya na dapat tumakbo siya para itong mga tiwali ay maparusahan, ay ako'y sasabihin ko malaki ang pag-asa na si Basti Duterte mananalo, Dr. Totoo yan, Dr. J. Pero since nabanggit mo na yung katiwalian, lalong-lalo na, no? Yung 1.3 trillion, no? Basura sa maleta. Flood control, FC. FC. No, akala ko ang masarap lang KFC, mas masarap pa pala ang FC. Flood control, no? Okay. No? Naalala ko na naman itong si Senator Lacson, no?
Oh, Aba, kung sa totoo lang, kung tuloy-tuloy nitong si Senator Lacson, yung kanyang pag-iimbestiga at walang pinili-pili, no? Walang hinayaang hindi makarating, siguro may nakulong na, Dr. J, no? Kaya nga siguro itong si Senator Marcoleta ay gigil na gigil. No? Gigil na gigil siya, no? Napapanood ko yung mga press ko na o yung mga pag-i-interview ni Senator Marcoleta, Dr. J. Para lang masakyan mo yung sinasabi ko, Dr. J. Pakita natin itong yung video ni Senator Marcoleta. sige. Ngaling dahil sinabi niyang mas magaling sa akin. Mas gusto ko naman kung magaling sa akin, di maganda. Oh, tama, okay lang naman yun, opo. Oh, paano ngayon gagaling ka? Ayaw mo na nga mag-imbestiga. Tumigil. Oho. Bigla kang tumigil. Anong gagawin mo ngayon? Okay, tuloy natin yung sinasabi niya kay Bersamin. Ngayon, alam mo ba kung bakit ayaw niya nang ipatawag si Bersamin? Bakit? Oho. Aba, nakita niya siguro may resibo yung Bersamin. May resibo ho? Ako nakita ko yung resibo na yon. Anong resibo? Meron siyang accounting. Yung accounting ng 8 billion kung kani-kanino Kung saan napunta. ganun Kasi ba? yung diniliver 8 billion, tapos... 8 billion na kay Adrian Bersamin. Oo. Ngayon, ang buong akala niya, okay. walang accounting. Nakita niya meron sigurong account. Nalinawan niya na, ako nakita ko Nakita ko mismo merong accounting. Tako. Ngayon, isa sa item do sa accounting, Opo. mga flood control projects, na pera ito pinagkitaan sa flood control. Isa sa item, kasi sila ay senatoriables ng Alyansa ng Bagong Pilipinas. Ano ang panahon na yun? Meron isang during item. campaign po ito. Meron isang item, napakalaking halaga for the senators. Oho. O the direkta siyang nandun. Meron pang isang item for the senators' expense. May isang item. Meron pang isang item. Nakalagay The advertisement. Itemize. Pagkatapos, yung wrapper na ginamit, Opo. Andrew yata ang pangalan. Opo. Ay, namin naman ni Andre, meron talaga siya. Oo, parang 60 billion. Sipin mo. 68. Oho. Nagsimula doon yung 100 Tumawad na lang Hindi ba siya hindi ba siya nagdirektang nakinabang doon? Kaya ayaw mo nang ipatawag? Hindi lang flood control projects, doon sa mismong accounting ni Adrian Bersamin. Ako naniniwala akong walang kasalanan yung tao Si Adrian. Siya lamang ang ginamit. Mukhang na-presto din yung tao, no? Oo. Mula sa kanyang accounting, hindi lamang flood control projects, Jen. Oho. Pati ang kinukolekta at dinideliver ng Bureau of Customs halos 100 million per week. Wow. Per week? Ngayon, ayaw niyang tawagin. Ngayon ang isa, ito yung Ayan, Dr. J, no? Dr. J, nakita mo naman, di ba? Gigil, nagigil. Sinasabi ni Senator Marcoleta na ayaw ipatawag nitong si Senator Lacson itong Bersamin ba yun? Undersecretary Bersamin. Adrian Bersamin. Okay? Dahil itong si Undersecretary Bersamin na to, yan ba yung hanggang ngayon Undersecretary pa yan? Hindi na. Hindi na, Dr. J. Ito'y nagbitiw na, no? Bilang Undersecretary. Meron palang meron palang resibo na dala itong si dating Undersecretary Bersamin na ipapakita na talagang yun pala ay mayroong allocation. Yung pera ba na yan nagaling sa flood control, mga project? Ang sinasabi ayon sa panayam kay Senator Marcoleta, ito'y galing sa flood control, yung 8 billion, no, Dr. J. At ito'y ginamit, ayon sa kanya, sa kampanya. No? At sinasabi pa nga na meron daw 68 million, hindi ako nagkakamali sa aking pagkarinig. At inamin daw naman ng isang artist, no, na taga dyan sa Las Piñas, no, Okay. na nabayaran siya ng 68 million. Pero ang glaring dito, Dr. J, ay itong si dating Undersecretary Adrian Bersamin, matalino itong batang ito.
Aba, Tama, isipin oo. mo, naggawa siya ng accounting. Nung niledger niya siguro ito, para nga naman siguro, pag ihinanapan siya ng saan napunta ang pera, aba, Maipapaliwanag maituturo niya. Oo. Oo, At tama. supposedly, siguro ito yung napag-alaman na rin ni Congressman Leandro Libiste dahil ayon naman sa mga mga dating balita o mga nakalipas na balita ay nagkausap ito si Congressman Leandro Libiste at itong si dating Yusek Bersamin. At supposedly nag-iwan pa ito ng di ba? Ng signed affidavit kay Congressman Leandro Libiste. Kaya nga lang etong si Senator Lacson, wala, ayaw niya ipatawag. Dahil sinasabi nga ni Senator Marcoleta, ay maari, nakasama siya doon sa accounting, Dr. J. Pwede. At ayaw niya na ngayon mailabas yung katotohanan. Dahil kung yan ay talagang itutuloy ang investigasyon diyan ng Blue Ribbon Committee, baka maglabas ngayon ng ibang mga testigo diyan na sasabihin, ito mga senador, meron ding natanggap na tulong para sa kanilang campaign na galing din ang source ng pundo na yan ay nasa flood control din. Di umano. Ayun na nga, okay na lang sana kung sa iba galing ang pondo or ang pera. Huwag na natin sabihin pondo kung yari. Kaya lamang, ang binupuntusan dito ni Senator Marcoleta, Dr. J, Senator Marcoleta, ay ito'y para sa flood control project, itong 8 billion na ito. No? Kaya ang nakikita mo doon sa video, Dr. J, gigil na gigil. No? Si Senator Marcoleta, sa totoo lamang po, ang tao lang, akala ninyo ay hindi na nagsasalita. Dahil ang tingin ko, Dr. J, lalong-lalo na dito sa platform, kung saan maaaring magsalita ang mga tao, binablock na. Na-experience ko to, Dr. J. Nung akin naman pong sanang gustong sabihin na itong ang isang mataas na leader ay bumabata ang itsura. Aba, Dr. J, pag nabanggit mo pag naisulat mo yung pangalan niya doon sa iyong posting, mukhang hindi sinishare nitong platform. No? Mukhang hindi niya sinishare. Kaya Hindi ba? sigurado, hindi mababasa, Dr. J. Kaya Pero nga. ang tao, katulad ni Senator Marcoleta, gigil na din. Dahil ito ay hindi na natapos. Itinigil na lamang ang investigasyon nitong si Senator Ping Lacson. No? Dapat, Senator Ping Lacson, pinatawag niyo yan si Yusek Bersamin. Pinatawag niyo yan si Congressman Leandro Libiste para malaman natin kung totoo sinasabi niyo, nagsisinungaling rin siya. Tama. Isa ngayon, nakalutang lahat yan. At nakalutang ho yan sa ibabaw ng inyong ulo, sir. Kasi bakit ho? Hindi niyo na ho itinuloy ang investigasyon. Di ba? So, sino ang kawawa dito? Hindi naman ho kami kawawa. Ang kawawa ho dito, ang taong bayan. Dahil yung mga nasa flood control projects ho na yan, saan ba galing yung perang yan? Hindi rin naman ho galing yan sa inyo, hindi rin naman galing yan sa lahat ng senador, hindi rin galing lahat sa congressman. Yan ho, alam nyo, yung mga pera na yan na ginagastos ng gobyerno, galing ho yan sa buwis na binabayaran ng taong bayan. Kaya sila ang kawawa dyan, di ba, Dr. J? Tama. Ngayon, ang kailangan dyan, magiging transparent itong si Senator Lacson. Buksan niyo uli. Ha? At lalong-lalo na yan, mayroon kayong haharapin na impeachment trial. Ako'y nakikinita ko kasi nasabi ko nga kanina na maaring ang count ay 137 dahil mayroong mga nagsasabi na gano'n ang count daw. Na itutuloy talaga nila ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Dahil sa kanila siguro bahala ng ang Senate kung sila ang ngayon pagkaganyan na meron pag tiningnan mo, itatahi mo yan doon sa sinasabi ni Senator Marcoleta na may mga senador na nakatanggap nung nakarang halalan, yung mga kandidato na nakatanggap ng tulong na sinasabi na binabanggit doon sa affidavit ni Yusek Bersamin
ay magkaduda-duda ngayon kung ang mga ibang mga senador dyan nakasama ang kanilang pangalan doon, Dr. R. Ayun ang problema dyan, Dr. J. Pero alam mo, ang naiisip ko dito, parang no, bigla pumasok sa isip ko, baka parang clickbait ito para sa Senado. Parang yung sinabi mo, di ba, bahala na gang, ilipat pa rin natin ito sa Senado, bahala na ang Senado. Ngayon, Bahala na. pag yung mga senador ngayon, nagkaroon ng maling pagsusuri, no? Abay kayo masisisi, mga senador. Hindi Tama. ko yung Congress, di ba? So para kung binibenta lang kayo pala ng lower house, kung gano'n. Oo. Kasi, siyempre, kung nakikita naman ho natin, ang taong bayan na nagsasabi, isang katuta ko ang inconsistency sa mga ebidensyang ipipresenta dyan sa House Committee on Justice. Makikita niyo naman ho sa mga posting sa social media, makikita niyo yung katulad na lang naman doon sa sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes, no? Na ang bangko nagbukas, nagdedeposito na nung date na to, hindi pa pala bukas. No, wala pa palang mall, di ba? Yun ho yung mga inconsistency dyan. Marami pa hong iba. Kung Dr. J, parang lumalabas, kayo na bahala dyan. Kayo masisisi kasi pinapasa Tama. na namin sa inyo. Pinapasa nila ngayon yung responsibilidad dahil kung kayo maghihimay-himay ngayon na ipapadala namin ebidensya sa inyo. Ngayon, kung ganyan naman ang ebidensya nila, yung nabanggit natin kanina na kulang-kulang, na hindi naman tama na ebidensya na katulad ng sinabi nga mismo ng BPI na may inconsistencies, hindi naman totoo yung sinasabi na doon sa AMLC at ang sinasabi sa Justice Committee. Ngayon, magdedesisyon ang marami namang matatalino na senador eh. Hindi naman pwedeng maluloko yan sa mga ibibigay lang na ebidensya. At ang iba diyan, hindi naman naluloko, kaya lang meron mga personal na interest yan, Dr. R. Na pagdating sa 2028, maaaring sila interesado din na tumakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Kaya ang isang pinakamalaking balakid sa kanilang mga interes ay itong si Vice President Sara Duterte. Mapag-usapan nga natin si Vice President Sara Duterte, Dr. J. Sana may lumabas na ng mga bagong survey uli para makita natin sigurado na naman. Tumaas na naman ang trust rating nitong si Vice President Sara Duterte. Alam mo naman dito sa Pilipinas, Dr. J, parang sa pelikulang Pinoy lang yan. Pag inaapi mo ng inaapi yan, abay, lalo tumataas ang trust rating niya, di ba? Tsaka sa kabila ng yun, hindi na lamang doon sa ganung konsepto, Dr. J. Ang ginagawa na lang nakikita ko kasi, akin rin naman sinusundan ng actually nakapalo ako din sa mga katutak na politiko na yan, Dr. J. Nakikita ko lang, ang ginagawa na lang nitong si Vice President Sara Duterte, trabaho na lang na trabaho. Dr. J. Oo, tama. Ang ginagawa na lang niya, parang business as usual, kailangan niya magsilbi. Ganun na lang ang ginagawa. While doon sa mga makikita doon sa mga congressman na napakakapogi, napakakatalino, no? Yung ginagawa naman nila, Dr. J, teka lang, politics as usual sila. No? Yun lang ang ginagawa. May tanong ko ako sa inyo, yung mga na nagboto sa kanya-kanyang distrito, yung mga congressman nyo. May nakikita pa ho ba kayong ginagawa ng inyong mga congressman? Di ba? Yung ginagawa ho, yung tiwala na binigay nyo sa kanila, ginamit po nila para mamuniti ka na lang. Di ba? Ito nakikita ko na Vice President Sara Duterte, trabaho lang ng trabaho. Di ba? Trabaho lang ng trabaho. Siguro, iniisip na lamang niya. Abay, alam mo, Dr. J, ako naniniwala pa rin. Ang masama ay hindi nagwawagi. No? Tama. Yung masama hindi nagwawagi yan. Yung mga Lucifer dyan sa Kongreso, dyan sa Senado, Dr. J, yung mga ahas dyan, no? Hindi magwawagi yung mga yan. Dahil si Vice President Sara Duterte, hindi mahilig sa mansana siguro. Baka mahilig yan sa durian. No? Kaya kahit anong gawin nila, Dr. J, kahit anong gawin nila, yang masama, hindi magwawagi yan. Ang isang nasisigurado ko, yung mga masama, makukulong yan sa 2028. At the end of the day, there is always the day of reckoning na tinatawag. Lahat ng kasamaan na ginagawa
pagbabayaran ng masama. Katulad ni Hitler, nung panahon ng kasagsagan ng Germany, akala mo wala silang pagkatalo. Oh, marami silang pinapatay ng mga tao. Marami silang sinakop ng mga bayan. Pero at the end of the day, nung natalo sila, anong nangyari kay Hitler? Nagpakamatay. Yung kanyang mga general, bitay. Ganyan din ho, lahat ng katiwalian na nangyayari, lahat ng kasamaan. At the end of the day, pagbabayaran ng mga masama, doktora. Totoo yan, Dr. J. Sinisigurado ko sa iyo, katulad na rin ang sabi ni Senator Jaime Marcos. Meron na mga kwarto yan sa impyerno. kaya alam nyo, inaantay na ho kayo sa impyerno, kayo ho mga magnanakaw ng flood control budgets na yan na nilagay ho sa malita. Inaantay na ho kayo. Alam mo, kami ho dito sa tatlong Dr. Soler, excited na ho kami. Kaya ho, kung meron Dr. J, no, ngayon lamang nag-message, kayo ho ba ay pro-Sara? Alam niyo ho, kami ho dito sa aming programa, kami ho ay pro-truth and fairness, no? Maging patas naman ho tayo. Kung alam niyo ho, kung talaga naman ho, very glaring at may katotohanan at nakikita katotohanan itong mga binabato ni Vice President Sara Duterte. Aba, mangunguna ho kami, babatikos dyan kay Vice President Sara Duterte. Ganun rin naman rin ho kami kay Pangulong Bongbong Marcos. Pag may tingin namin yung mga tao dyan, may gagawing kabalastugan at madadamay si Pangulong Bongbong, titirahin rin ho namin yan. Diba? So doon lang po tayo sa tama. Ang nakikita nga lang ho namin na tama ngayon na direksyon, ito hong ginawa ni Vice President Sara Duterte na pagsasabi na siya tatakbo bilang pagkapangulo, mukhang siya lamang po ang pag-asa natin na maparusahan itong mga magnanakaw, no? Magnanakaw ng pondo ng bayan. Ito lang, sa 2028 na nga lamang po, no? Hindi lang immediate. Pero at least, meron mo tayong tinatanong ng pag-asa. Kami ho dito, doon lang ho kami sa tama. Kasi sa tingin natin, ito perception, Pagka naupo dyan sa 2028, ay kaanib nitong mga nasa kapangyarihan ngayon, walang mangyayari. Kasi ngayon pa nga lang, wala silang ginagawa na tamang investigasyon dyan sa katiwalian na nangyari sa atin, yung pagnanakaw sa kaban ng bayan. Lalo na pag sa 2028, sila pa rin. So, kailangan mapalitan ho doon sa nagtanong kung tayo ay pro-Sara. Kami pro, tama ang dapat sa bayan. Galit kami sa magnanakaw sa kaban ng bayan. So, ngayon, ang nakikita namin lang na pag-asa para maparusahan itong mga taong gumagawa ng katiwalian sa panahon ngayon ay kung magkaroon ng presidente na magiging tapat sa kanyang tungkulin at hahabulin itong lahat ng kawatan. Kasi pagka ang kaanib pa rin sa kapangyarihan ngayon ang maupo sa 2028, walang mangyayari, walang magbabayad, walang mga mapaparusahan na mga involved dyan sa flood control scam. Yun lang ang sa amin Kung sakaling totoo naman na may katiwalayan na ginawa itong si Sara Duterte, babatikusin din namin. Pero lumalabas kasi doon sa lumalabas sa Justice Committee na fabricated lahat ang ebidensya. At BPI mismo ang nagsabi na hindi tama ang ibinigay ng AMLC. Wala na tayong oras, Dr. Har. Ayan, so muli po, in-address na po namin, hindi po kami pro-Sara, lalo na hindi rin po kami pro-Bongbong Marcos, Kami ho'y pro-tama. Doon ho tayo sa tama dahil yun ho ang magliligtas sa atin, Dahil masyado na ho tayong bagsak dahil ang dami ho na walang pera sa kaban ng bayan. So magkita-pita po tayo muli sa Miyerkules. Tama ba, Dr. Jen? Tama, Miyerkules. Ganap na alas 2 hanggang alas 10 dito po sa ating programa. The Truth Dr. Soler, ito po si Dr. R. At ito naman si Dr. J. Maraming salamat sa inyong pakikinig at magandang hapon po sa inyong lahat. Facts, law, and rules.
Walang palabas, walang kinikilingan. Bukas ang usapan, may paninindigan. Sa isyong mainit, sa balitang bago. Inaalam ang totoo, hindi chismis, hindi haka-haka lang to. Hindi chismis, hindi haka-haka lang to. Hoy, no, all the truth, doctors on air. Kung gusto mo ng balitang may paninindigan, makinig, kaya lang maging mulat. The truth, doctors on air. We uncover the truth behind the news.